Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Lunes Santo, sa mahal na araw. Patuloy ang ating pagninilay sa pagpapakasakit, paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ngayon sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang pagpapatuloy ng kwento kay Lazaro na binuhay ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito, si Jesus ay nandoroon sa tahanan ng magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. At sinabi sa atin kung ano ang nakagawian nitong magkakapatid na ito kapag dumadalaw sa kanilang tahanan si Jesus. Si Marta nagpakaabala sa paghahanda ng pagkain nila. Si Lazaro nakipag-usap kay Jesus. Si Maria tahimik na nasa paanan ni Jesus. Pero sa pagkakataon na ito, sabi ng Ebanghelyo, binuhusan ni Maria ng napakamamahaling pabango ang paa ni Jesus. So bakit ito ginawa ni Maria? Marahil nararamdaman niya at alam niya na malapit nang lumisan si Jesus, kaya ganoon ang kanyang ginawa. At ito rin ay pagpapakita ng kababaang loob upang hugasan ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus at sabay lagyan ng mamahaling pabango. Isang pagkilos na kinalugdan ni Jesus. Pero iba kay Judas Iscariote. Bakit binuhusan ng mamahaling pabango ang paa ni Jesus? Sayang, kung ipinagbilian, makakabili tayo ng mga pangtulong sa mga dukha. Straight to the point, sinabi ng sumulat ng Ebanghelyo. Hindi dahil may malasakit si Judas Iscariote sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Ibang klaseng sumulat si Juan. Straight to the point. Magnanakaw si Judas Iscariote. Kinukupit niya ang pera na naiipon nila na binibigay kay Jesus at sa kanila sa kanilang ginagawang ministry. At ginagamit ni Judas Iscariote ang mga mahihirap para mas makakuha ng pera para sa kanya. Gamit na ang mga mahihirap noon pa man. At gamit na ang mga mahihirap hanggang ngayon. Ginagamit sila ng mga taong ang kaisipan, ang pananalita, at ang ginagawa ay katulad ng kay Judas Iscariote. Kaya marami sa mga nasa posisyon, inaalagaan ang mga mahihirap. Inaalagaan in the sense na nakikinabang sila. Inaalagaan dahil alam nila itong mga mahihirap na ito na umaasa sa kanila ay tatanaw ng utang na loob pagdating ng eleksyon, pagdating ng pangangailangan. Kaya nga mahirap na, lalo pang naghihirap dahil sinasamantala ng mga katulad ni Judas Iscariote. Nang makita ni Jesus ang ginagawa ni Maria, sinabi niya, huwag ninyo siyang
guluhin. Hayaan ninyong gawin niya ito para sa paglilibing sa akin. Malinaw kay Jesus, malapit na ang kanyang pagharap sa kamatayan. Alam niya na bibilang na ang kanyang araw. Kaya hinayaan niya lamang si Maria na gawin ang kung ano ang sa tingin niya karapat-dapat niyang gawin sa kanyang Panginoon. Iba ang paggawa na ipinakita ni Maria. Iba ang pagsasalita na lumabas sa bibig ni Judas Iscariote. Kay Maria, ginawa niya yon out of love, nang dahil sa pagmamahal kay Jesus. Kay Judas Iscariote, sinabi niya yung salitang mukhang nagmamalasakit sa mga dukha, pero hindi iyon totoo, sapagkat ang mas totoo na nakawin niya ang pera ng mga alagad. Sa dalawang mahalagang karakter na ito sa Ebanghelyo, kanino tayo mas makaka-identify? Kay Maria na ang ginagawa ay buong pag-ibig, buong katapatan para kay Jesus, o kay Judas Iscariote na ang ginagawa ay puro pang sarili lamang at hindi binibigyang halaga ang turo at aral ng ating Panginoon. Ngayong Lunes Santo, pagnilayan natin ang kwentong ito sa ating Ebanghelyo, sapagkat dito magsasalita ang Diyos sa atin. Amen.